ay hindi nawawala. Tanging kailangan iba'y ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging Pag-usapan natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Mag-usap Tayo. Ako po ay isa rin follower niya. Follower, artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan, kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre dito rin sa Pilipinas para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Bella Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng manonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay magdududas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Magdududas kapag nag-usap tayo. Ako si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat. I'll see you soon. Bye, pero working hard ang lola. Ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magdigay ng ayon sa nararapat.
na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana, mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang papiimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Manager, my head is cut. We need to do something on my head. It's cut. Hold on. Minasan, sandali lang po. Hindi namin na-check ang camera. Sorry. Yes, diba? Kaya ayoko magputi eh. Kaya ayoko magputi kasi pag nakaputi ako, lalo ata akong lumalaki. But anyway, malaki naman talaga. Malaki ang katawan, malusog. Hindi mataba, kundi malusog lang. Healthy yan. Wala po tayong little girl ngayon dahil may ompong-ompong siya. Ano lang daw siya, lightning lang daw siya ngayon, tagabukas lang siya ng ilaw. Hindi raw siya mag-aarubayto ngayon. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre, mainit pa rin. At ayan, punong-puno kami sa loob ng bahay ng sakit. Andyan yung may sipon, may lalamunan. Yung ano ko nga po, yung lalamunan ko hanggang ngayon makatipa for almost 1 week na ata ito. The thing is, I went to the doctor, nagpa-hospital sana ako.
magpapacheck ako. Nung sinabi ko pa lang sa front desk na makatilala muna ako, sabi sa akin, lumabas ka, doon ka sa sasakyan, hintayin mo ang doktor doon. Ay naku, sabi ko, ano ba yan? Tapos, nung nandun na ako, sabi ko, hindi ba pwedeng kagad kasi lang, sige, magpa-appointment ka na lang, Diyos ko, appointment daw. Katawag ka ulit for the appointment at hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng ospital. Kaya kung magpapacheck up po kayo, sabihin nyo, pag sinabi nyo kagad na meron kayong sipon, o masakit ang lalamunan nyo, hindi kayo pa sasabihin sa inyo, maghintay kayo sa sasakyan. Ganon sila. Anyway, ingat-ingat po dahil kasi init, lamig, like me. Dahil natakot ako sa heat stroke. Kaya ang ginagawa ko, pag lumalabas ako ng bahay, yung room itself, yung kwarto namin, inilagyan ko siya ng ng cooler, ng aircon. Para pagpasok ko, yung init, alam mo, yung pala masama. Lalo ata akong tinamaan doon dahil galing ako sa init, pasok agad ako sa lamig. Ayan, sumasakit. Ang sakit sa lalamunan talaga. Mahirap dumaldal. Anyway, magandang tanghali po ulit sa inyo lahat. Siyempre, magkapasalamat tayo sa nag-compose, Mr. Benny Saturno, Miss Ladine Rojas, ang kumanta, mga besi-besi natin, Miss Judy Ann Santos, Direk Dante Brillante Mendoza, Miss Stella Suarez, Miss Beverly Cayman, at ang ating super solid friend, till we meet again, Miss Jacqueline Jose. Ito po ang ating masabi everyday bago tayo magsimula ng sunod na segment. Ito po ang inyong likod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi po kayo nag-iisa. Pasok na po tayo sa buhay ko, hawak mo. Onegaishimasu. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Osawa. Mainiti ng ulo ng taong hindi nakikita ang katotohanan ng pasensyosong tao. Ikaw ang maghahanap ng trabaho para dumating ang pera. This is the truth of life. Hindi pwedeng huwan tamad. Gambarimasyo people. Kapag nauna ang galit at inis, ang kasunod nito'y pananalita sa kapwa na masakit. Be positive para mas happy ang life. Hindi lang ang social media ang nagpapasikat at nagpapayaman sa atin. Ito ay walang iba kundi ang Panginoon na laging nakapatnubay sa atin. Kapag may tanong ukol sa kung anumang mga bagay na nasagot mo ng mali pala, tao lang po, okay lang yun, basta wag mo nang ulitin. Nagtatrabaho tayo para matustusan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan, kaya pagbutihan mo para ito'y hindi mawala sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng kita mo at hindi ang kumpanyang pinapasukan mo, kaya kung paisi-isi ka, alam mo na ang epekto nito. Walang gawa, walang kita. Work from home, online income. Dito nakikita kung ikaw ay totoong tao, naniniwala sa salitang cause and effect. Ito ang better life. Sikat na sa social media at mas sikat pa sa pananaw ng Panginoon. Pagsikat ng araw, dapat pahalagahan mo. Dahil may hangganan ito, baka di mo masilayan pag di mo pinansin. Ang biglaang yaman na galing sa kasamaan ay may dalang saya na panandalian. Ang yaman na pinagpaguran, pinagtiyagaan at lumaban sa katotohanan ay may dalang saya na pagmatagalan. Ang pagtulong sa material na bagay ay may hangganan, pero ang pagmamahal ay wala. Kaya kung tutulong ka, ay lagyan mo ng pagmamahal para mas matagal ka pang makatulong. Huwag kang maghangad ng kapalit sa tinulungan mo. Ang hangarin mo ay sana'y makatulong siya sa iba at hindi lang sa kaniyang sarili. Huwag mong masyadong seryosohin ang buhay, lalo na pag may problema. Dadaan yan ng maayos basta maayos din ang pananaw mo. Everything is just passing by. Be positive. Ipagpalit mo ang iyong sarili ng may katapatan upang makamit mo ang pagmamahal, paggalang at kaligayahan.
Minsan may mga taong kailangang intindihin mo na lang kung bakit umaayaw. Kasi tao lang yan, mahina at marupok. Ipagdasal mo na lang sila na tumibay at hindi matakot sa pagsubok ng buhay para hindi palaayaw. Huwag mong sakupin at isipin kung bakit nawala at umayaw ang mga taong gusto mong tulungan. Dahil hindi naman ikaw siya. Pananaw niya yan. So, let it be. Kapag sinakop mo ng sobra ang pagtulong sa kapwa, that's not bad. Pero huwag, kasi baka maubusan ka ng life power at mas di ka makakatulong. Kung iniisip nila na mabait ka at matulungin, hindi sila mawawala sa oras na kailangan mo sila, ngunit hindi makakatulong. Hindi mo kailangang manglimos, basta totoo ka sa Panginoon, sa kapwa, at sa sarili mo. Pagyamanin mo, pagkasyahin ang biyaya na natatanggap mo. Baka magkaroon ng limitasyon ito pag di ka marunong magpahalaga sa grasyang natatanggap mo. Ang buhay parang sugal. Bago mo ilatag ang huling baraha, pinag-iisipan mo muna. Pero kung alam mo nang talo ka na, okay lang. Better luck's next step of life. Basta huwag mong tutuhaning pumunta sa sugalan. Walang panalo dyan. Sabi ng marami, walang ibang magmamahal sa'yo kundi ang pamilya mo. At minsan, magbibigay din ng sama ng loob sa'yo. Pero, tawa lang. May kasabihan nga, blood is thicker than water. Kahit ano pa, prayer pa rin ang the best dyan. Yan po ang ating buhay, mga hawak mo. Ginawa ng inyong lingkod, 1,000 quotes. Kaya abangan nyo pa po ang ibang chapter niya. Ngayon po, pasok naman tayo sa ating mga bali-balita. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Ito po ang ating mga balita. Magandang umaga po. Ito pong unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Dating Pinay na yaya sa Dubai ay naging operation manager ng Doha-based logistic firm. Dubai United Arab Emirates, isang dating yaya na lumaki sa Surigao del Sur na nagbebenta ng kahit anong mula sa ice candy hanggang sa mga gulay para makatapos siya sa pag-aaral, ay hinirang kamakailan upang mamuno sa isang kumpanya ng logistic na nakabase sa Doha. Bago ang kanyang tungkulin, nagtrabaho si Avenido sa Dubai hub ng kumpanya ng logistics sa loob ng 4 na taon bilang customer service representative at marketing assistant mula noong 2022. Ang katarang una niyang sangay ng kumpanya. Mayroong humigit kumulang 300,000 Pilipino sa bansa. Dumating si Avenido sa Dubai noong April 2007. Yung una niyang trabaho na nakuha niya sa paglalagay ng ahensya ay bilang yaya ng isang expat na pamilya. Nagpatuloy ito sa loob ng 8 taon pagkatapos ay lumipat siya sa ibang pamilyang expat sa loob ng 1 taon. Ang kanyang pangatlong trabaho ay bilang yaya para muli sa isang expat na pamilya, kung saan siya nagtrabaho sa loob ng 4 na taon. Pagkatapos ng 13 taon na pagiging yaya, nagpa siya sa Avenido na oras na para magpatuloy. At kaya ang customer service at marketing assistant na trabaho sa kumpanya ng logistic kung saan hinahasa niya ang kanyang interpersonal na kasanayan sa pakikitungo sa mahihirap na tao sa ibang banda. Habang nag-level up sa pamagitan ng pagkuha ng 8 kurso sa kabilang banda, kabilang logistic, basic psychology at business management bukod pa sa iba. Nakapagtapos si Avenido ng 2 taong kurso sa computer science sa Asian College of Science and Technology sa Cubao, Quezon City, bago siya pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Isa rin siyang cashier at sales clerk sa isang meat shop bago siya umalis. Pinoy huli sa tangkang sexual assault laban sa teenager. Kobe City, ayon sa news na ito, hinuli ng Yogo Police ang isang kababayan nating Pinoy, age 34 years old, outsourced employee, matapos mapatunayan ng kanyang halayin ang isang teenager na babae, age 15 years old. Nangyaring insidente noong July 29 ganap ng 11:20 p.m. sa isang kalsada sa nasabing lugar. Ang dalagita ay naglalakad at ito ang kanyang nilapitan at likuran at itinumba at ginamit pa niya ang stun gun. Meron nakarinig sa sigaw na nalagitan ng lalaki na padaan lang din malapit sa kanila nang siyang tumawag sa mga pulis.
Ang kababayan natin naman ay mabilis na tumakas, subalit nakuha na siya sa CCTV, naging susi sa pagkuhuli sa kanya. Ang dalagita ay nagtamo ng light injury. Dahil sa ginawa niya, inamin naman daw ng kababayan natin ang charge laban sa kanya. Philippines-Singapore nakipagdeal sa Pinoy Healthcare Workers Climate Financing. Ang Pilipinas at Singapore noong Webes ay nilagdaan ng mga kasunduan na magpaprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa, lalo na ang mga manggagawa sa pangalagang pangkalusugan, gayon din ang mga kasunduan na magtulungan sa pagpapondo ng klima. Ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan ay ginawa pagkatapos ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Singaporean President Tharman Shanmugaratnam sa Palasyo ng Malacanang. Nasa Pilipinas si Shanmugaratnam para sa 3 araw na pagbisita. Sinabi ni Marcos na ang Memorandum of Understanding on the recruitment of Filipino healthcare workers ay magtitiyak na magkakaroon ng balanse sa pagitan ng pangangailangan ng healthcare sector ng dalawang bansa. Sa pamamagitan ng MOU na ito, ipinahayag namin ang aming pagtitiwala sa legal at judicial system ng Singapore na magtitiyak na ang mga karapatang kapakanan at kapakanan ng ating mga kababayang OFW ay mapoprotektahan sa kanilang pagpupursige sa kanilang karera sa Singapore, Marcos said. Binanggit din niya ang paglagda sa Memorandum of Understanding for Collaboration on Carbon Credits under Article 6 of the Paris Agreement sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at ng Ministry of Trade and Industry ng Republic of Singapore. Vietnamese na lalaki na tagpuang patay na lumulutang sa dagat, Hokkaido, Otaru City. Ayon sa news na ito, isang Vietnamese na lalaki aged 27 years old ang natagpuang patay at lumulutang sa dagat sa nasabing lugar noong August 14 ganap ng 9:30 AM. Kasamang ilang niyang mga kaibigan, ang lalaki ay pumunta sa dagat upang lumay noong August 11, subalit ito ay biglang nawala sa kanilang paningin at hindi na nakita. Sinubukan siyang hanapin, subalit hindi din nakita ng mga rescuer. At noong August 15 ay may nakakitang bangkay nito na nakalutang sa dagat mahigit 450 meter ang layo sa Pampang. Na-identify nila ito na ang lalaking nawawala noong August 11. Pamilya ng 2 Pinay OFW na namatay sa Saudi Arabia humingi ng tulong sa government. Humingi ng tulong sa gobyerno ang pamilya ng 2 Pinay overseas Filipino workers para matuklasan ang pangyayari na naging sanhi ng kanilang pagkamatay sa Saudi Arabia. Si Jelyn Arguson ay nadeploy sa Saudi Arabia noong Hunyo 16, ngunit pagkatapos ng 1 linggo, sinabi niya sa kanyang asawa na siya ay nakakaranas ng pagmamaltrato mula sa kanyang amo. Nung pagkalipat niya po sa ibang bahay, kinuha daw po ang passport niya. Di daw magandang ugali ng amo niya. Minsan daw nagkakapi siya, tinapon ng tasa niya, husband Triel Arguson said. Nung lumipat siya sa ibang bahay, kinuha nila ang kanyang pasaporte. Hindi mabuting amo niya. One time nagkakapi siya, hinagisan niya ng tasa. Nagtungo sa recruitment agency ang pamilya ni Jelyn matapos na hindi na nila ito makontak simula noong Hunyo 28. Sinabi ni Janice Falcon, presidente ng Insana International Placement Agency, nang tawagan nilang employer, sinabi nilang maayos na si Jelyn at babalik na ito sa opisina. Ngunit hindi nasihan si Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senator Rapi Tulfo sa sagot ni Falcon at pinagsabihan sila sa hindi pag-abot sa Philippine Embassy at mga otoridad ng Saudi. Tumulog din ang pamilya ni Jelyn sa Overseas Worker Welfare Administration noong Hunyo 19. Sinabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio na nakikipag-ugnayan ito sa recruitment agency, kaya naman nakasagot ito sa pamilya ni Jelyn. Noong July 29, nakatanggap ang pamilya ng balita na pumanaw na si Jelyn dahil sa cardiac arrest. Ang resulta ng autopsy ni Jelyn ay natural death ang lumabas. Hindi po natin tinatanggap ito kaya't ang next course of action is an autopsy here in the Philippines. Meron po ako ring ulat tungkol sa mga nakatanaw ng katawan ni Jelyn at buong-buong kanyang katawan. Therefore, an autopsy in the Philippines is very feasible through the NBI, National Bureau of Investigation, Department of Migrant Workers Secretary Hans Gaktak. The autopsy result was in the Jelyn died of natural death. We not accept this, so our next course of action is to conduct an autopsy in the Philippines. We received a report that the body of Jelyn is intact. Kaya naman autopsy sa ang Pilipinas ay very feasible sa pamamagitan ng NBI National Bureau of Investigation o huli sa pagdadrive ng lasing. Ang sa news na ito, hinuli noong August 12 ng Shishokas Yaisu Police ang isang kababayan nating Pinoy aged 39 years old matapos mapanay nagmamaneho ito ng lasing. Nalamang lasing siya matapos na mahulog sa palayan sa gilid ng kalsada kung minamaneho nitong sasakyan noong August 12 bandang 3:50 AM ng madaling araw.
4 na lalaki, Brazil and Sri Lanka, huli sa pagnanakaw ng copper cable wire. Ishikawa, Kaga City. Ayon sa news na ito, hinuli ng Ishikawa Police ang isang Brazilian na lalaki at 3 lalaki pa na parehong galing sa Sri Lanka matapos mapatunayang sabit sila sa pagnanakaw ng copper cable wire sa isang facility. Ang mga ito ay pumasok sa isang facility at ninakaw ang cable wire na umabot sa mahigit 90 kilo na nakakahalaga ng almost 45,000 yen. Meron nakapansin sa kanila na siyang tumawag agad sa pulis. Rumisponde sila agad at inabutan nila ang sasakyan na mabilis na tumakas. Nakita na lamang nila dito ang Brazilian na lalaki na bumaba. Subalit at 3 lalaking Sri Lanka ay nakita din nila sa malapit na lugar at napatunayang kasama din niya ang mga ito kung kaya't pareho silang hinuli. Aksidente sa ilog at dagat sunod-sunod na nangyari this weekend. Ayon sa mga news na naglalabasan po, sunod-sunod ang mga aksidente nangyari sa mga ilog at dagat this weekend. At ang ilan sa mga ito ay nalunod at namatay. Meron sa Kyoto, Hiroshima, Oita, Hokkaido, Ibaraki, Miyazaki, Gifu, Saitama at Shimane. Sa mga kababayan natin dito sa Japan, mag-ingat lang kung kayo ay pupunta sa dagat o ilog kasama ang inyong mga anak o pamilya. Lalo na ang ubong holiday sa ngayon at hindi pa tapos ang summer vacation. At siya, 2 Filipino nurses ang umatake sa Sunderland riot. 2 Filipino nurse mula sa United Kingdom National Health Service ang kabilang sa mga biktima ng kaguluhan sa Sunderland batay sa mga ulat. Ayon sa ulat ng Mirror, papunta na sa trabaho ang mga Pinoy nurse para sa emergency cover nang mahuli sila sa riot. Inuulat na binato ng mga rioters ang mga taxi ng kanilang sinasakyan at kinatakot ng mga nurse. Kinondena ng Philippine Nurses Association UK ang insidente sa pagsasabi nagkakaisa sila laban sa rasismo. Ang aming komunidad ay naging mahalagang bahagi ng NHS mula pa noong 1969 at kasama ng iba pang Filipino Nurses Association na nakabase dito sa UK. Kami ay nagkakaisa laban sa rasismo at patuloy na susuportahan ang mga Filipino community dito sa UK, anuman ang kanilang propesyon o geographical lokasyon, sabi ng grupo. Hinikayat din ng grupo ang mga nurse sa UK na makipag-ugnayan sa kanila, mga tagapagmahalang at pulisya kung nakaramdam sila ng pananakot o kung hindi nila magagantriyahan ang kanilang sariling kaligtasan. At siya, 2 Pinoy ang nanalo ng 1.578 million study group scholarship. 2 Pilipino na bigyan ng 1.578 million na scholarship ng UK-based education provider na study group para sa kanilang mga proyekto sa pagharap sa diborsyo at kaligtasan ng mga manggagawa sa ibang bansa. Si Stephanie Jane Magbitang ay nanalo ng unang pwesto sa kanyang proyektong Divorce Dialogue na tumatalakay sa negosyo at advokasya upang makinabang ang kanyang lokal na komunidad. Tumatanggap ng 8,000 pounds o 601,496.40 peso na halaga ang scholarship. Si Magtibang ay dadalo sa kanyang International Foundation Year sa Study Group sa University of Sheffield International College sa September. Mag-aaral siya ng advokasya sa University of Sheffield sa 2025. Samantala, si Crecia San Angel ay nabigyan ng 7,000 pounds o 526,309.35 na halaga ng scholarship nang siya ay pumangalawa. Ang kanyang proyekto, kailangan din ng superhero ng pagtitipid, makabagong dual chip tracker at close border protection system para sa mga overseas workers, ay pinagsasama ang modernong engineering at advokasya para sa proteksyon ng mga dayuhang manggagawa sa ibang bansa. Dadalo si Sang Angel sa kanyang International Foundation Year sa Durham University International Studies Center ng study group sa November at magpapatuloy sa kanyang pag-aaral sa International Relations sa Durham University sa 2025. Tinalo ng Magtibang at San Angel ang 8 iba pang finalists sa Next Generation Innovation sa Malaysia, kung saan sila ay nabigyan ng scholarship. Ang Next Generation Innovation ay isang inaugural na international na kompetisyon ng mag-aaral ng study group na naglalayong magbigay ng pagkakataon para sa mga hinihimok na mag-aaral na makakuha ng scholarship para sa kanilang mas mataas na edukasyon sa UK. 2 Sri Lanka Jin na lalaki huli sa pagnanakaw ng motorbike. Ayon sa news na ito, hinuli ng Kyoto Police ang 2 lalaki na parehong Sri Lanka Jin matapos mapatunayang ninakaw nila ang mamahaling motorbike na nagkakahalaga ng more than 30 lapad. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na noong June 18, ganap ng 1 a.m. Tinangay nila ang isang motorbike na nakapark sa residential area. Ito ay kanina isinakay sa crewman na dala nila.
Ito ay kanilang binabaklas at pinapadala ang mga parts sa kanilang bansa upang doon ibenta. Inaman din ng mga ito ang kanilang ginawa at ayon sa mga ito, ginagawa nila ang pagnanakaw upang magkapera na magamit nila sa pang-araw-araw. More than 100 na motorbike na daw ang kanilang nanakaw. At yan pong huling balita na mag-usap tayo kay Vicky Osawa. Good morning! Ito po ang ating special offer, sinangag ng mani at mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo. Tuwan-tuwa ako sa kwintas ko. Parang gitnong-gitno, oh. Hala, totoo. Joke. Ayoko naman ng ganyan. Anyway, yan po yung ating mga bali-balita. Diyos ko, ano nangyari sa isang kababayan nating Pilipino? Ano? Sexual harassment daw sa isang bata. Diyos ko, Panginoon ko. Wag naman. Anyway, mga balita po nakuha natin mismo sa internet at yan po ay ating sinasummarize under ng Tagalog version ng Team Mag-usap Tayo. Kaya mga kabayan ko, wag po kayo mawawala dahil everyday po may mga balita kami sa inyo. Hindi lang po dito sa Japan, kundi sa ibang bansa. Anong nangyayari sa ating mga kababayan maski sa ibang bansa, di ba? Lalo na yung mga OFW. Minsan pag di tayo update, hindi natin alam, ay ano yun? Kailan yun? Ganun ba yun, di ba? Maganda rin nalalaman natin, not only na mga nakatira sa Japan, ang Japan lang aalamin natin, although very important kasi dito tayo nakatira, kailangan alamin din po natin ang nangyayari sa ibang bansa. Not only for our kababayan, ano nangyayari na ba ngayon sa Amerika, halalan na, di ba? Sino kaya ang mananalo? Alam ko, update kayo dyan. Yung nangyari kay Trump, di ba? Very in demand, yung nahagingan siya ng baril, sa tenga lang. Ay, alam mo yung, maganda rin kasi makakaalam ka ng mga bali-balita sa iba eh. Diba kung ano nangyayari sa mundo, updated ka. Malay mo, papunta ka pa ron, bibili ka na nagpakuha ka ng visa, yung pala bawal pumunta ang Pilipino doon. At least kung updated tayo, hindi tayo masyadong maliligaw. So yan po ang abangan nyo. Araw-araw po yan. Meron kaming Tagalog version ng mga balita dito sa Japan at sa ibang bansa, mga OFW. At hindi lang yon, chismis. Siyempre, kailangan natin ng mga chismis. Yan ang pagtanggal ng mga stress. Ano na nangyayari sa mga paborito nating artista, di ba? Kaya yan po. Abangan nyo po yan araw-araw sa Mag-usap Tayo from Monday till Sunday ang mga balita po namin or till Saturday. Mga balita sa naku, may katulong ako sa likod. Ayun po, oh, yung katulong. Ayan, yung bagong chimimi po. Kyo shigoto desu ka? Kyo shigoto wa live じゃなくて掃除です。Kyoメイドさんですね。はい。メイドさんですか？はい。じゃあ給料ないね。メイドさんはいらないから私は。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？家が何？なので。そうですか。じゃでも今日は洋服はやっぱりメイドさんの格好だね。いや、はい、そうなんですよ。そうか。ちょっと汚いですね。やっぱり似合うですね。掃除するの。いいですか？なんかご飯食べてない感じの顔してるね。食べましたね。食べました？朝はおにぎりと目玉焼き食べました。あれメイドさんそういう食べ物ダメだよ。いや、自分で作りました。メイドさんだから自分で作ればいいんだよね。そうだね。じゃあメイドさんはね、ちょこっと髪引っ張られていい？全然。もう慣れてるので、もうやり返せばもう大丈夫なんで。やり返しするの？はい。ちょこっと一回だけ引っ張らって、メイドさんの感じやってみて。でもやり返しされちゃうんですよね。それはメイドさんじゃないわ。メイドさんはやり返しないよ。ただ泣くだけだよ。ちょっと見させて。メイドさん怒られて、はい、こっち見せて、カメラに見えないんですけど、こっち。撮ってますね。はい、じゃあ行きますね。メイドさんで。何やってるの？痛いよ。痛いよ。Ganyan ako siya katapang.
ganyan mo siya katapang. 普通に痛い。痛い？大丈夫ね。もういいか。はいはい。じゃあ、バイバイメイドさん。後で覚えておいてね。何が覚えてる？Yan po, may konting comedy. Anyway, yan po mga balibalita kanina. And then, ang ating mga maid natin na dumaan lang dito, naglilinis. Hindi ko alam kung dadaan ulit. Mangi-istorbo na naman. Pasok naman po tayo sa ating mga commercial. Good morning! Ito po ang ating special offer, sinangag ng mani
Yan po ang ating mga commercial, ang ating Netflix, syempre nandyan, ang ating langis ng buhay, wala na ang bumibili. 4 na lang po, promise, 4 na lang at sa taglamig pa kami gagawa nito. 4 na lang po siya, may kasama siyang ahas. Ahas. May kasama siyang balat ng ahas, ayan po, ang ating langis ng buhay. At syempre pa, ang ating Netflix, huwag niyong kalimutan, nandiyan pa rin po ang ating Netflix. May balat o walang balat, maanghang o hindi maanghang, ang translation, etc. Iba-ibang services po na kaya ng aming Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Naku, ito na naman yung katulong. Anong gagawin niyo po? Oh. O, ano naman siya, makeup artist naman daw siya ngayon. Tapos, oh, teka, baka maitim naman lalo yan. Ano ba yan? O, tapos, okay na. Ay, naku, masakit sa mata yan. Okay na? Bye-bye po. Oh. Bye-bye po. Makeup artist naman daw siya. Alam niya, mga bata ngayon, pagbibigyan mo lang kung anong mood niya. Di ba? Pag mood niyang pumoro ng husto, hayaan natin siya. Ito naman, ako naman dito ang ini-istorbo. Pasensya na po kayo. Gusto niya talagang may iba-ibang scene na gawin sa buhay. Kaya pinapakita niya ngayon. Pero magaling ho siya mag-makeup. Marunong siya mag-makeup. Marunong siya, ang ganda niya mag-braid ng buhok. Magaling siya pati yung design ng mga hairdo niya. Pag nasa mood siya, ang galing-galing niya. Anyway, ngayon papasok na, ay, teka, eto na naman siya. Ba, taga-paypay pa. Eh, wag yan ang pampaypay mo, chirashi yan eh. Anyway, pasok na po tayo sa ating one-on-one. Ukol sa isang kababayan natin. Sa isang kababayan natin na for almost 1 year and a half, kung di po ako nagkakamali, na yung minana niya, yung manahin niya sa kanyang asawa ay nakuha niya na. At nung una talagang ang hirap po kasi maski ako naiyak nung hindi niya alam kung paano gagawin, kung saan sino siya lalapitan niya. And I was so thankful, nagtiwala po siya sa atin at nakuha niya ang dapat niyang makuha. Ngayon po pakinggan natin ang pangyayari. Onegaishimasu. Puso! Yung magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito si Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo. Hello, ma'am. Hi, ayan. Good morning. Good morning. Saan na kayo mag-ina? Okay naman po. Ay, medyo ano lang po. Siyempre, ay naghihintay-hintay ng magandang balita. Yeah, namatay siya. Iba pala ang lugar ng kinamatayan niya. Hinanap pa namin. Sinanong ko, sabi ko, hindi ba matatapos, sabi niya, titignan namin yung documents ko. Bakit hindi ka pumunta rito ng Japan? Ay, kaso po noong 1 month po lang ako dyan noon, ma'am. Kasi po ay, nung pumunta ako dyan ay buntis ako noon ay parang hindi ko po nakaya yung klima, kaya umuwi po ako. Sa bagay, malamig. Kasi para kay baby girl mo, di ba? Ngayon, di ko alam, sabi nila, hanggat hindi nakukwenta, hindi nila masasabi kung magkano talaga. Since na ilang buwan din hindi ka pa nabigyan, baka umabot ng maganda-ganda panimula mo dyan sa Pilipinas. Kung sa estimate lang po natin, mga ilan ho kaya yun halimbawa dito sa atin? Depende sa kung magkano palit ng yen eh, di ba? Kasi mangyayari, bank to bank, ipadadala sa iyo dyan sa bangko mo yung pera. So, ayokong hawakan ng pera. Gusto ko ikaw mismo ang umawak from the start. Oo. Papasok yan sa account mo, anak, sa Pilipinas. Pero peso na siya. Oo, peso na siya. Kapares nung, yung naalala mo nung nandyan ang asawa mo, di ba? Pumapasok sa asawa mo sa account niya. Ano ma'am siya, yung nandito po siya, yung kapatid niya po nag-iintindi. Doon halimbawa may dumating po ditong notice sa amin. Tawag niya po doon sa sister niya, tapos yung sister niya po ang nagpapadala dito sa Western Union ng pera niya. Kaya ganon. Pero may dumarating sa yung papel galing sa pension no? Address sa Pilipinas. Dito na po kasi siya ng address niya, dito na talaga siya titira. Kaso lang po talaga siguro dala ng katandaan niya, ayaw niya nung laging nakatigil siya. Gusto nila makakatang lumakad. Okay.
Ayun, tapos dito siya, kaya pala babae ang nag-report nung kamatayan niya. Nagulat kami kasi yung kusikitohong niya, yung family registration niya sa isang lugar, tapos yung due mention niya, yung address niya, ibang lugar, and then yung kinamatay niyang lugar, ibang lugar na naman. Tatlong lugar. So, na-trace namin, tagal. Ako kasi ma'am, kasi kung hindi talaga ako marunong mag-Japanese. Oo, kaya ako hirap na hirap. So, dane, wakaru sa no kimuchi. Naintindihan ko. Para malaman kung magkano ang totally makukuha at kung okay na lahat ang documents. Ang mangyayari, anak, ganito. Mula nung hindi na ipasok yung pera sa asawa mo, lilikumin nila ngayon yung total and then ipadadala sa'yo one time. Lump sum. Yung mula nung namatay siya na hindi na kinukuha yung pera, no? Nung hindi na nawi-withdraw yung pera, lahat yun papasok sa'yo every 2 months. Every 2 months kasi ang pension, anak. Every 2 months ang pension niya, and then kung halimbawa hindi mo nakuha ng 2 years, ilalamsam yung 2 years na yon, padadala sa iyo one time. And then every 2 months may matatanggap ka na dyan sa Pilipinas hanggat di ka nag-aasawa. Pag nag-asawa ka, yun, mawawala na yun. Matatanggal na yung every 2 months mo. Pero hanggat hindi ka kinakasal, dire-diretso yan. Sige, pero sa akin nung siya ay buhay, sabi niya, basta pag ako ay nawala, bigla ako nawala, huwag ka mag-alala, at saka yung baby, yung bata, ay meron din siya. Yes. Kasi ito ay salamat naman ako sa Diyos at talagang napagdasal ko rin yan at para ako ay mag-abayad na rin ang aking mga utang-utang. Ba kaya talagang hindi ko agad na-send yung mga kailangan dokumento. Sabi ko pasensya na rin kasi natagalan talaga siya. Marami akong nilapitan ng mga nakikita ko sa online pero hindi ko nilapit sa kanila kasi nga sabi ko hindi ko naman sila talaga totally na yung walang kasi may nag-refer po sa akin, kaibigan ko. Nakikita ko naman kayo sa YouTube, napapanood ko, sabi ko okay naman pala kay madam. Kaya talaga matagal ang process niya. Siyempre naman, kung ako talaga ang pupunta dyan, mas lalo po ako mahihirap. Kaya ang laki ng pasasalamat ko din po sa inyo, sa Panginoon na talaga kung dahil hindi ako magpunta dyan ay nagpaayos na yung aking iniisip na yaan. Oo, tsaka makapagsimula kayo mag-ina sa Pilipinas. Ako naman, ang sistema kasi natin, gusto namin, nilalakad natin sa magandang paraan, hindi yung mga magic. Ayoko ng magic. Kaya nga po. Sabi nga nila, sabi ko kasi yung iba nagpapaayos, sabi ko, naku, pag nagpaayos kayo sa amin, lalakad tayo ng diretso, ayoko ng kanan kaliwa. Kaya kung hintay talaga kayo, kasi kung talagang maayos tayo, mas pangmatagalan yan. At saka ma'am, talagang bumubuti kung ako lang talaga yung iintindi ng ng mga tao. Siyempre marami din naman talaga, sabi ko, hintay-hintay na sabi ko sa anak ko. Arigato. Ilan taon na ngayon si baby girl mo? Na po siya, 8 years old. Bali, grade 3 na siya dito sa Pilipinas. Ang laki na, no? Sana makapasyal kayo. Siguro someday pasyal mo siya rito sa Japan, di ba? Medyo malayo din po yung lugar niya eh. Ilang din kami bago nakarating doon. Ako ay buntis kasi na ako yung pumunta dyan. Malayo nga. Pinaglakad niya ako. Diyos ko, pagod na pagod ako. Aray ko. Sabi kami tumating dyan. Isang beses lang kami sumakay ng tren. Tapos ang layo na nilakad. Tapos kasi gabi ay pagod ako sa biyahe. Alam niyo ba parang ngayon ay parang nabunutan ako ng tinik. Oo, talagang sabi ko nga gano'n. Natutuwa ko kasi yung ibang mga nagmamadali, sabi ko pasensya na, hindi natin pwedeng madaliin ng mga bagay-bagay, sabi ko nga. Nahihiya pa nga ako minsan kasi baka isipin ng opisina ako na abay wala ka pang bayad sa amin. Tapos hindi, okay lang po yun. Basta yun nga lang, sa totoo lang tayo. Tsaka tsaga talaga ang sa akin. Pero, almost ilang buwan na rin na hindi na naman na ayos, di ba? Almost 8 months. O kaya siguro mga 200 lapad, ganun.
Anin mo, tsaka dire-diretso na yung pasok ng pera sa'yo. Salamat, madam. At kayo po talaga siguro ay instrumento ni God para ako ay matulungan. Kasi ako talaga sa inyong tiwala. Ako ay na-stress talaga, ay hindi lang ako makapag-video ko at masyadong mahina yung kaya sabi ko ganito na lang ay na-stress po talaga ako ng todo na ako naglagas ang aking buka, iisip kung paano ako maayos yung mga bagay na yan. Oo, huwag kang mawala ng pag-asa, isipin mo yung anak mo, maliit pa yan. Naiyak ako sa sobrang napasaya ako ngayon. Naitindihan. Hindi ko magkakaan kasi na maayos yun ng gano'n na lang na ako hindi pupunta dyan. Salamat na lang po dyan kayo. Thank you po rin ka. Thank you rin sa'yo. Thank you sa tiwala mo. Basta importante, hindi mo yung sarili mo dahil yung anak mo maliit pa. Diba? Kawawa ang bata. Yung aking buhok ay bumalik na kasi hindi masanggubat talaga siyang ma-stress ako ng todo. Ma'am, thank you. Umiiyak po ako sa sobrang tuba ko talaga. Pasensya na ako kayo. May magandang anak, matyaga ka eh. Nakita ko naman eh. Sabi ko kasi kay God, sabi ko, papasko muna sa akin yung yung tulungan mo pa ako yung mga taong nag-aayos ng aming Salamat. Hindi ko naman siya kaya puntahan doon. Mas malaki magagastos kung pupunta ako. Siguro po talaga, mabait naman talaga si God. Kaya yun, sabi ko, hindi naman ako masamang tao para ako ay yung nag-isip na hindi maganda sa kapwa ako. Nagtiwala naman ako sa kanila. Thank you. O anak, relax ka lang, ha? At po ng maraming sa inyo, ma'am, sa inyong team po. Oo, thank you sa suporta nyo at pagtitiwala nyo, ha? Sige po, salamat po. Okay, thank you. God bless po. Anything, pasok ka lang sa FB page, ha? Mga tanong mo, ha? Sige, ma'am, salamat po talaga. Ingatan mo sarili mo. Thank you, Iha. Thank you. Salamat po. Thank you, bye-bye. Ngayon, ito na po ang nangyari after a year na inayos natin ang mga documents niya. Dumating na po ang grasyang hinahangad niya at ibinigay ng Panginoon para sa kanilang mag-ina. Kausapin po natin siya. Ayan, i-share po natin sa ating mga kababayan ang part 2 ng buhay ng isang kababayan natin na na-assist po natin at sa pagtitiwala niya sa atin at syempre pa sa pagtulong ng Panginoon natapos po lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Bali, share ko lang po yung naging naging transaction namin ni Madam Vicky asawa. Nagpapasalamat po sa akin ng marami kasi nga po kahit andito ako sa Pilipinas, pinagkatiwalaan niya po ako na kumbaga sa po yung wala akong financial talaga kasi nga po nagdaan yung pandemya. Nagka-problema po ako sa aking husband na hapon. Ngayon po, may nag-iisip ako kasi marami ko pong talaga nilapitan ng mga agency din kasi malalaki yung kanilang service fees. Parang bago makausap yung sila ng para paano ko resolvehan yung problema ko kasi nga wala na po kami. Tapos ngayon, nakilala ko po si Vicky. Hello, ma'am. Yes, hello. Yan, okay na ngayon. Okay. Nakilala ko po si ma'am. May nag-recommenda sa akin. Siguro po yung kadadasal ko na bigyan ako ng tamang katulong sa akin yung instrumento. Ayun po. Kanya sa akin si Kina, yun nakilala ko siya sa pamagitan ng ibang tao din nakakilala ko rin. At yan nga po, naresolbahan yung problema ko na masakit talaga ang ulo ko kasi nga po, hindi kami nagkakaroon hindi ako marunong ng nihongbo. Hindi po talaga ako marunong. Kumbaga ko lang yung sabi niya pag mayroong nakakausap kami na marunong, yung tinatandaan ko, doon lang kami nagkakaintindihan. At ang masakit, ang medyo mahirap pa nga po, hindi rin siya nag-cellphone kasi may edad na siya. Edad na siya yun. Kaya ang hirap communicate sa kanya. Uwi lang siya dito hanggang sa nga po nawala na ako ng communication sa kanya. Hindi siya umuwi kasi nga naabutan siya doon ng pandemya sa Japan. Kaya po nagkaroon ako ng problema. Ayan pa. Hello, ma'am. Yes, sige. Okay lang po. Okay lang. Oo, napuputol-putol eh. Paunti-unti. Bali,
sa awa ng Diyos, nakilala ko nga si mahaba din po naging proseso kahit nga po wala akong pera, yun, financial, pinagtsagaan niya rin po. Yan, maging maayos na po yung problema ko at sa awa nga po ng Diyos ito na nakatanggap na ako sa pension na mula dyan sa Japan at yun po ay malaking tulong siya sa akin dahil po kung isipin ko na ako ay makapunta dyan na ako ang mismo mag-aasikaso, hindi ko rin po alam kung kanina ako lalapit kaya talaga po nagpapasalamat ako sa kanya ng marami. Yun din po sa mga taong nagrekomenda sa akin sa kanya. At ngayon, siyempre masaya na tayo kasi nga para sa kapag na yung ihit sa Panginoon. At yun po sa tulong ng mga taong ito, isa na po si Madam Vicky. Thank you. Hello, ma. Yes, yeah. Okay. So, ibig sabihin yung proseso, dire-diretso na yan ha, hanggang di ka nag-aasawa. Hanggang di ka nag-aasawa. No, yakap tayo. Oo. Okay. Sa mga kababayan na natin, mga Pilipino, katulad ko po na may asawang po na kung meron mong problema po, katulad ko talaga ang hirap ng aking kalagayan. Huwag po tayong matakot, huwag tayong mag-alala, basta huwag tayong makalimot sa tamang katulong. At ayan nga po, nandyan po si Madam Vicky para po mag-assist sa atin sa mga atin na may mga problema na katulad ko. Huwag po kayong mag-alalang lumapit or dumulog sa kanila kasi po tumutulong po sila sa mga katulad natin. Huwag po kayong mag-alala, mabait po talaga si Mambigi. Alam mo lang yun. Mag-alala na lumapit sa kanya at wala po siya pag-aanila, tutulong talaga siya sa ating mga katulad nating mga Pinay na nangangailangan ng tulong. Thank you. Salamat po, ma'am. Thank you, Iha. Thank you. Mga staff na minsan ay nasusungitan ko ay andyan pa rin para sa akin at sumasagot pa rin. Thank you. Thank you so much. With the blessing ni Lord, isa po siya sa tutulong para sa pagbibigay ng helping hand sa Bacoor, Cavite sa ating mga kababayan. Hintayin po namin. Thank you. Ilang porsyento po ay binibigay natin para sa ating mga kababayan sa Pilipinas? Alam mo, may pinakikyan po ako YouTube. Ito po ay generated ng AI. Ginawa po ito ng AI. Kumbaga sa sinabi ko lang yung lyrics na gusto kong ilagay. And then, ang AI po ang gumawa. Pakinggan po natin. Napakaganda. Kabayan sama-sama, bayanihan tuwing kailangan natin. Walang iwanan sa kahit anong laban. Pagmamahal at malasakit sa kapwa. Pagtulong sa bawat oras ng pangangailangan. Pagtulong sa ating mga kababayan. Walang iwanan sa kahit anong laban. Bayanihan, tunay nating lakas. Pagtutulungan ay wala ng wakas. Sa gitna ng unos, kapit lang tayo. Sa bawat pagsubok, tayo'y magkaisa. Hawak ang pangarap, iaangat natin. Sa bawat kabayan, pag-asa'y sisikla. Pagtulong sa bawat araw, gabi, di tayo susuko. Laban lang lagi, lakas ng loob at tibay ng puso. Sama-sama nating buhayin muli. Pagtulong sa ating mga kababayan. Walang iwanan sa kahit anong laban. Bayanihan, tunay nating lakas. Pagtutulungan ay wala ng wakas. Pagtulong
po ay generated ng AI. Nag-ano po ako ng apps ng AI. And then, gusto kong gumawa ng kanta. Mahilig din po kasi akong kumanta, maski hindi maganda boses. Alam nyo, kasi minsan, when you sing, sometimes yung mga gusto mong sabihin na express mo siya, nasasabi mo siya, your true feelings, through song. So, nag-isip po ako, and then nakakita ko sa apps na generated, make your own music, create your own music, your song. So, i-download ko po siya, and then, sabi ko, paano kaya? Sinundan ko lang yung step by step, and then naglagay ako ng lyrics. Sabi ko, gusto kong lagyan niya ng music, and that's the music. Yun po. Kumbaga sana magtulungan po tayo, kasi dito sa mundo wala nang pinakamaganda kundi ang tumulong sa kapwa. Kahit ano pa, kahit minsan na parang nabebenggahan ka na, naiinis ka na, but still, andyan pa rin yung puso mo just to help each other. Kahit ano pa, kahit asar na asar ka na, para bang hindi mo ayan, naiyak na naman ako. Ayan, wag na lang. Anyway, yun po, basta pagtulong, number 1 yan, tulungan po natin ang isa't isa, dahil kung di po tayo nagtutulungan, para kipa nandito tayo sa mundo. Ang unang binigay ng Panginoon, una sa atin lahat is magmahalan at magtulungan. Yan po ang importante. Marami pa po, ano po kayo sa AI generated, create your own music na apps. Meron po yan. Ang dami ko pong nagawang kanta, kaya lang, the thing is, AI ang maganda dyan. Iba-ibang boses, kung gusto nyo ang tono ng jazz, kung gusto nyo ang tono ng rock, nasa sa inyo po yun, and that's very good. Kaya sabi ko, lahat ngayon magiging composer ka. Pero iba pa rin syempre yung talagang original na talagang gawa mo, syempre. Ito naman po ay para rin sa mga parang inspiration mo lang na nakagawa ka ng kanta na gusto mong i-spread sa mundo. And that is what I'm thinking, na kung paano kayo babayaran ng copyright nito. Yan po. Ngayon po, pasok tayo sa ating, na nga ba? Nasaan na ba ako, manager? Where am I? Listen and learn. Yeah, tignan niya, wala ako sa sarili ko. Sasiburi kasi ako, naramdaman ko na naman yung sakit at ganda ng buhay. Pasok po tayo ngayon sa Listen and Learn, Little Princess, Chismis, Chika Talk, right? Yan po ang ating mga segment na sunod-sunod. Pakinggan po natin. Onegaishimasu. Magandang umaga po. It's August. Nako, Augusto na. Next month, September na. Malapit na naman ang Pasko. But anyway, andito na po tayo sa ating Listen and Learn. Pasok po tayo sa unang alamat ng bigas. Noong araw, ang bigas ay hindi kilala dito sa ating bayan. Ang kinakain ng ating mga ninuno ay mga bungang kahoy, gulay, isda, ibon at mga mailap na hayop na kanilang nahuhuli sa kagubatan. Hindi sila marunong magbungkal ng lupa. Hindi rin sila marunong mag-alaga ng hayop. Kapag sa isang araw, kapag sa isang puok na tinitigilan nila, ay wala na silang makuhang isda, gulay, bungang kahoy at mga hayop, ay lumilipat sila sa ibang pook. Maligaya sila sa ganoong pamumuhay, samantalang ang mga lalaki ay nangangahoy o kaya'y namamana ng ibon. Anuman ang pagkaing makuha ay pinaghahatian ng lahat. Isang pulutong na mga ngaso ang nakarating. Isang pulutong na mga ngaso ang nakarating sa kabundukan ng Cordillera. Dahil sa paggabol sa isang baboy damo. Dahil sa matinding pagod, sila ay nagpahinga sa lilim ng isang malaking puno. Mataas na noon ang araw. Nakaramdam na sila ng kaunting pagkagutom. Isang lalaki at babae ang may anyong di pangkaraniwan ang kanilang
Isang lalaki at babae ang may anyong di pangkaraniwan ang natanawan. Nilang papalapit sa kanila. Kinabahan ang mga ngaso. Iyon ay ang mga bathalang naninirahan sa bundok na iyon. At dali-dali silang nagtindig at nagbigay galang sa bagong dating. Natuwa ang mga bathala sa kanilang pagiging mapitagan. Kinamusta sila at tuloy inanyayahan sa piging ng mga bathala. Hindi tumanggi ang mga ngaso at sumunod sila sa mga bathala. Naghanda ng pagkain ang mga alagad ng bathala at sila ay nagsitulog. Isang bathala ang lumapit sa kanila. Kumuha ito ng kaputol na kawayan at tinuhog ang piraso ng mga katay na hayop. Iniligay ito sa ibabaw ng baga. May mga bigas sa kawa sa apoy na utusan ng mga bathala. Ang laman ng kawa ay mapuputing butil at pinagtumpok-tumpok sa mga dahon ng saging sa habag kainan. Sa bawat tumpok ay naglagay ng inihaw na laman ng hayop. Mga gulay at bungang kahoy, naglagay rin sila ng giyas ng kawayang. Naglagay din sila ng giyas ng kawayang. May lamang malinaw na tubig. Iyon ay alak ng bathala. Nag-atubili ang mga ngaso at sinabing, hindi sila kumakain ng uod. Natawa ang mga bathala. Isang mapuputing butil na inyong nakikita ay hindi uod, kundi kanin o nilutong bigas. Bunga iyon ng halamang damong inalagaan dito. Tinikman nila ang kanin at sila ay nasiyahan. At ang nanghihinan nilang katawan ay biglang lumakas. Pagkatapos ng piging sila ay nagpasalamat at nagpaalam. Nang sila ay papaalis na, ay binigyan sila ng tig-isang sakong palay. Wow! Itinuro ng bathala ang paraan na dapat gawin para ito ay maging bigas at tuloy maisaing. Itinuro din ang pagtatanim. Sumunod naman ang mga tao. Kaya mula noon, sumunod ang mga tao. Kaya mula noon ang bigas ay nakilala ng ating mga ninuno. Natuto silang magbungkal ng lupa, mag-alaga ng hayop, at magtayo ng mga tahanang palagian. Ibig sabihin ng tirahan. Yan po ang alamat ng bigas. Ito po ang ating pangalawa sa Listen and Learn, Philippine Law, Republic Act 8972, the Solo Parents Welfare Act of the Philippines. Ang RA 8972 ay naglalayong isulong ang kapakanan ng mga solong magulang at kanilang mga anak. Idineklara ng batas ang mga benepisyo para sa mga sambahayan na nag-iisang magulang sa Pilipinas na kinabibilangan ng panlipunang pag-unlad. Nangunguna sa gawaing ito ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, na sinusuportan ng non-government organization. Ang mga partikular na probisyon para sa mga solong magulang upang lumikha ng komprehensibong proteksyon para sa bawat isa.
Ang mga individual na nakakatugon sa mga kinakailangan ay maaring makinabang mula sa mga hakbang na ito na makakatulong sa kanila sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay sa pagiging magulang. Itinuturing ng RA 8972 ang mga individual na ito bilang solong magulang at binibigyan sila ng parehong mga karapatan sa ilalim ng Solo Parents Welfare Act. Ang mga pangyayaring kinikilala ng pamahalaan ng Pilipinas ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Kamatayan ng isang asawa, nakulong na asawa, physical o mental na asawa na may karamdaman, de facto separation, nullified marriage. Ang RA 8972 ay nagbibigay sa mga solong magulang ng mga kinakailangang mapagkukunan at suporta upang palakihin ang kanilang mga anak sa kabila ng kanilang natatanging mga kalagayan. Ang mga benepisyong ito ay may iba't ibang anyo, tulad ng mga programa sa pagpapaunlad ng lipunan at ekonomiya ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at mga session ng pagpapayo. Yan po ang tungkol sa single parents. Pwede nyo pong alamin pa more about this matter sa DSWD. Maraming salamat po. Ito po ang ating for August. Listen and learn. Maraming salamat po. そうそうそう。あそこまで売れたら大したもん。ここはないんだよな。細いんだよ。あ、細いんだっけあれ。今なんつった？これが。本当いいベストフレンドだな。あ、おいしいおいしい。拍手で。これやってたよ。何が？うわ。見たくない。見たくない。なんかおかま。カレー臭地獄。カレー臭地獄。洗濯機ばさみないの？最近やってないじゃん。いい女。うわー、綺麗。最高。なんだの顔。いやー、今日見たな、本当にそっくりなの。家族で歩いてたよ。それ戻ったってこと？その口ってさ、戻らなかったらどうする？そのまんま、このまんま。そうなってたら、こうなったら学校行ったらなんて言われる？これ？うん。お前唇どういたな。そうなんだ。あ、綺麗になったな。あ、綺麗になった。いいわ。ロロそういう顔が好きなんだよ。あ、いいね。あ、可愛いような、そうでないような。どっちでしょう。もちもちもちもちもち。それ絶対ウケる。絶
けるそれ。売れてるもん。マライアじゃなくて誰かの真似ひげが生えてる。誰誰もぎもりもりもりする人。誰だっけあれ。そのさ、あるようでないようであるようなこのお花が可愛いな。Sorry, I don't know. これやな。もうロロと話してるとこんなことばっかりだもんな。本当に。 Sorry, I don't know. Sino yun? あ、今日は男の子じゃないの？女の子なの？じゃあ男の子。女の子だよ。男の子もやってみて。男の子。はい、今から男です。正面。わかんない。いや、男っぽい言葉使えばいいじゃん。それは無理？女しかできないの？じゃあ宝塚できないよ。宝塚知らないの？男の人、女の人が知ってる。宝塚はやらなくていい。やらなくていいの？やらない。絶対。そう、だから無理だもんだって。無理っていうかやりたくない。あれは。だらってたってちゃん。あ、それ。みんな water なの？ジュースなの？いやみんな泣く。オペレーションしない？いないから。あ、嘘泣きもできるんだ。指は長いんだけど。ケンちゃんこんなんできない。違う、ケンちゃんも食べないっつう。鼻に入った今。あ、きたー。あれ一応鼻だったの？ついた。今の顔こんなん。あ、積み木。積み木はあなたでしょ。あなたよ。うわー、それかぶって学校行ったらどう？コート。あ、それいいね。あれじゃない？ウェディングのさ、チュルルコ俺どこにあんの涙？ないけど。ない？私涙出ないよ。出ない人なんだ。ならもしたことない。そうなの？なんで出ない？あ、じゃあトイレも行ったことないんだ。ないの？だからトイレってよし、明日。年間で20万はないです。Chika Talk for today. Chika Talk for today. Ink lang daw ang nakakaalam. Ruru at Bianca kasal na. Nag-comment si Michelle D kina Ruru Madrid at Bianca Umari sa kanilang swimming photos na dapat magpasal ng dalawa, kung saan napunta sa kasal ang combo ng mga fans. May humirit na kasal na raw ang dalawa at nasabi raw ay ang mga taga-lokal na Luzon. May nag-comment naman na only Ink knows at I think they are already married. Of course, saka lang tayo maniniwala kapag sinaruro at Bianca na mismo na nag-confirm at wala namang masama kung totoong pasal na sila. Siguro naman, hindi makakabawas sa kanilang popularity kung totoong mag-asawa na nga ang dalawa. Bibigyan pa rin sila ng project ng GMA Network. Si Ruru nga, gagawin ng book 2 ng lolo at kasama sa FFNK na Green Boost. Chika Talk for today. Marian Rivera puno ng pasasalamat na magwagi bilang Cinemalaya 2024 Best Actress. Nagwagi si Marian Rivera sa 20th Cinemalaya Philippine Independent Film Festival matapos siyang hahirangin bilang isang Best Actress Awardees para sa kanyang stellar performance bilang Teacher Amy sa Balota. Binahagi ng Kapuso Primetime Queen ang nasabing parangal sa actress na si Gabby Padilla para sa pelikulang Kono Basho.
Maria expressed her utmost gratitude to Sinamilaya, GMA Network, and the entire team of Palota during her acceptance speech. Sa kanyang acceptance speech, iniaalay ni Marian Rivera ang kanyang Best Actress Award sa lahat ng buro na matapang na ginagawa ang lahat para protektahan ang boto ng mga tao. Natanggap ni Marian Rivera ang kanyang Best Actress Award bago ang kanyang 48th birthday. Magjowa na ba talaga? Kim Pao, may pelikula na. Bongga naman sina Kim Chiu at Paul Avellino na magtatambal din pala sa pelikula. Sa Showtime, nakahapon ay bininyag ni Kim at Paolo ang kanilang rom-com film ay may pumagat na My Love Will Make You Disappear na ididirect ni Chad Vidanes. Una siyempre nagkakatrabaho sina Kim Pao sa lang kasama si JM De Guzman noong 2023. At sila rin ang mga bida ng local adaptation ng K-drama series na What's Wrong with Secretary Kim na napanood ngayong taon. Pero sa totoong buhay, sila pa talaga. Ang daming kinikilig sa kanila at sa totoo lang, bagay naman sila. Yun nga lang, dapat ihanda ni Kim ang sarili niya na may isang anak si Paolo kay LG Reyes na nasa Amerika, kaya instant mommy siya pag nagkataon. Wala siyang nakitang at di gagawin yun ng anak. Lot. Natawa lang si Chika na nakita naghahalikil si Janine Jericho. Natawa na lang si Lot de Leon nang tuwinamin namin tungkol sa pinag-uusapan ngayon sa social media ng mga sightings kina Janine Gutierrez sa Jericho Rosales. Ha. Alam mo, nakakatuwa. Si Eko kasi magkasama kami ng lunch ng kanta ni Jericho Gutierrez na hanggang sa dulo, in a bar in Katipunan, ani ni Lotlot. Sa naturang lunch ng bagong kanta ni Jericho, nang simulang kumalat ang mga fake news na may nakakita raw naghahalikan sina Janine at Jericho. Sabi ni Lotlot na shock daw siya dahil nandun siya the whole time. Wala naman daw siya nakita na kissing or anything na ganun. Hindi ganun si Janine. Si Janine at Eko ay magkasama sa Lavender Fields kung saan may guest role si Lotlot. At doon nagsimula mga sightings sa dalawa. Nagsimula sa taping hanggang eventually ay nakita na nga ang dalawa na lumalabas. Sa pagkakaalam ni Lotlot, they're both single. Nakikita nga niya na they're always together and that's good daw if they're trying to get to know each other. If eventually they are really dating, then I trust Janine. I trust her decision. Dagdag pa ni Lotlot. Bianca, may nilinaw sa tupaan nila ni Senator Win sa Senado. Nagsalita ng kapuso actress beauty queen na si Bianca Manalo patungkol sa usap-usapang smack kiss nila sa labi ng boyfriend na si Senator Win Gatchalian sa background ng larawan ni dating senador at bagong Department of Education DepEd Secretary Sonny Angara. Pagamat marami ang kinilig, marami rin nagsabing hindi raw dapat ito'y tolerate sa loob ng Senado. Para naman kay Angara, wala namang masama sa ginawa ng dalawa at walang nilabag sa batas. Kailangan daw niya nung umalis sa Senate floor kasi may place siyang papanoorin sa GSIS Theater. Nasa likod ng Senate building. Nag-kiss goodbye daw sila ni Senator Gatchalian. Di daw nila alam na makikita sila sa monitor habang nagbibigay ng goodbye speech si Secretary Sonny Angara ani Bianca. Ibinahagi naman ni Bianca ang larawan sa kanyang Instagram post kasama pa ang ibang larawan puwan habang nasa Senado. Sa comment ni Secretary Angara, nag-reply si Bianca ng sorry pero say ng bagong DepEd Secretary, don't be. Ina ni Carlos Yulo nagbigay ng pahayag sa mukhang pera na paratang ng mga basher. Naglabas ng pahayag si Angelica Yulo, ina ng gymnast na si Carlos Yulo, upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga akusasyong mukhang pera. Pinabulaanan niya ang mga isyong ginagamit umano nila ang kinikita ni Carlos sa kanyang mga tagumpay sa sports. Ayon kay Angelica, bagamat siya ay may hawak ng bank passbook ni Carlos, hindi niya ito kailanman inangkin at itinuring na sariling pera. Binigyan diin niya na nakuha ni Carlos ng buo ang kanyang pera at pinatunayan niya na lahat ng kinitan ng anak ay nasa kanya pa rin. Sa parehong pahayag, sinabi ni Angelica na nag-ugat ang kanilang hindi pagkakaunawaan dahil sa relasyon ni Carlos sa kanyang girlfriend na si Chloe Angele San Jose. Pakiramdam ni Angelica, nilalayo ni Chloe si Carlos sa pamilya. Ayon kay Angelica, sa kabila ng mga haka-haka, iniisip lamang niya ang kapakanan at kinabukasan ni Carlos. Ipinunto niya na hindi sila nagkulang ng paalala sa kanilang mga anak. Nai-invest ang perang kinikita para sa mas magandang kinabukasan. At siya ng ating mga chika talk for today.
Yan po ang ating mga chika-chika, di ba? Marian Rivera, mas sikat talaga, no? Cute-cute niya, alam niya kabite niya yan. O, di ba? Nakakatuwa si Marian. Ang cute niya sumayaw. Alam mo, gusto ko sumayaw sa kanila, si Marian, tsaka si Sarah Geronimo. Ang smooth nila magsayaw. Yung iba kasi, okay, mga sexy katawan, pero parang, oy, sige na, eto na ako, o, gusto mo. Parang gano'n, hindi ka pares ni Marian at tsaka ni Sarah Geronimo. Talagang, eto ang parang swave nung katawan talaga, di ba? Sa akin yun. Kanya-kanya naman gusto yan eh. Okay, pasok na po tayo kay Miss Susen. Hi, Miss Susen, kamusta na sa Pilipinas? Hello po, Miss Vicky. Good afternoon po. Ito ulit po, mainit pa rin at medyo makulimlim ang panahon. Dahil nga po sa ngayon napabalita na yung vulkan sa sa Batangas, medyo kumukulo-kulo po, kaya yung usok niya, naglalabas po ito ng usok sa ngayon. Oh, kumukulo pala ngayon ng vulkan sa Batangas? Yes po. Hindi yan yung Taal. Taal. Taal yan? Yes po, Taal volcano. Kumukulo siya, pero hindi naman yung sabog, ano? Hindi naman po, yun lang, nagpaparamdam lang siya, umiinit yung ilalim niya. Kaya, makulimlim ang lugar ng Batangas, Laguna, at Cavite. Hala, edi, ano yung hangin na pupunta sa... Yes po, lumilipad kasi yun eh, parang mga abo yun eh, no? Na nagpapakulimlim sa panahon. Oh, ganun pala yun. Nung nangyari noon sa Pinatubo na nung pumutok yun, talaga yung mga abo nung kumalat sa buong halos maraming probinsya. Mga bayan-bayan eh, no? Yes, talagang po. inano niya eh, no? O, ingat kayo dyan. Ingat. Salamat po. Yes po. Oo, di wala muna maglalabas-labas sa mga bata lalo, no? Yes po. Sa ngayon daw po, sinuspindi na yung mga eskwela doon sa lugar na yon. Dapat lang. Nako, ano ba yan? Anyway, Miss Susan, pasok na tayo sa mga katanungan ng mga kababayan natin. Alam mo, masakit ang lamunan ko. Sabi mo nga, akala ko kasi noon, di ba tayo, pag halimbawa makatilala mo naman, inom ka ng mainit na tubig o kaya luya na mainit, di ba? Yan ang ginagawa. Yan ang alam natin. Ngayon pala iba na. Ano na meron ngayon? Yes po, marami na rin po ako nakita at na-experience ko na rin po sa akin. May mga doktor na sabi, lalo si Dr. Atoy, na pag ganyan daw po yung sore throat natin, talagang makating-makati, may bacteria po yan. Ang kailangan daw po natin inumin is yung malamig na may yelo. Ayan. Kung pwede nga po, kumain tayo ng ice cream. Dahil yung bacteria daw po sa lalamunan, mamamatay siya sa lamig, hindi po sa init. Sa init po, lalo siya magti-trigger kumati ng kumati. Na-experience ko nga po yan pagka ganun kalamansi, mag-init akong tubig, lalo kumakati, lalo akong hindi makatulog. Ibig sabihin, ginigising mo yung bakterya, ganun, pag yes mainit. Yes po, nagiging active sila. Ayan, umiinom na ako ng malamig na tubig, nagpakuha ako kay Mr. Try K. po. Wala nang masama. Sa bagay, tignan mo ang Japan, may malamig silang di ba, season. Tignan mo yung mga nila, kapares nun, di ba, yung nagkaroon yung SARS ba yun? Yung SARS ba yun? Anong sakit yun? SARS. Oo, di ba, pag tag-init, medyo mahirap ang SARS, maraming na-epektan, pero nung nagtaglamig, medyo bumaba. Nawala, oo. Yung bacteria is medyo naglaylo. Kaya ayan, uminom na ako, okay. Okay, Ms. Susan, pasok na tayo sa mga Q&A. Ano ang mga katanungan ng ating kababayan? Yes, ngayon po meron tayong 5 katanungan at ito po ang unang katanungan. Yes. Dati po ako nakatira sa Oitake, Nakatsushi. Okay. Lumipat po kami ng anak ko sa Kumamoto. Okay. After po namin mag-divorce ng husband ko. Okay. After 3 years po namin sa Kumamoto, umuwi po kami dito sa Pinas. After ilang years? After 3 years daw po silang mag-divorce, umuwi na sila sa Pilipinas. Okay. 8 years na po kami dito. Kasi po, di kami makabalik. Dahil nakalimutan ko pong i-extend yung alien card ko sa Japan Embassy. Okay. Yun po, bago daw po mag 1 year sa Pinas, nakalimutan na i-extend yung alien card nila. Kaya sa ngayon po, nahihirapan kaming makabalik ng anak ko dyan. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po matulungan niyo po ako. Special child pa naman po ang bunso ko. Hala. Pati 2 po ang naging anak ko sa Japanese. Okay. Dito po lumaki ang panganay ko. Ang bunso ko naman po, palagi kong kasama simula nung isilang ko siya dyan sa Japan. Okay. Ang tanong doon yung mga bata, Japanese citizen? Yung isa lang po ang lagi daw niyang kasama eh. Kasama lang daw po sa Japan. Ayun. Parang
natanong na ata ito before, nasagot na natin, hindi pa kaya? Wala po siyang na-check ko po kasi siya na wala siyang response na, ang latest response na nga po is daw po ang update sa kanyang katanungan. Okay, ganito po yan. Unang-una, nagpunta na kaya siya sa Japan Embassy? Hindi pa po kasi sabi niya nga nakalimutan daw niya. Hindi, ganito yan. Pupunta ka sa Japan Embassy. First and importante, magpunta ka sa Japan Embassy kasi yung mga bata, Japanese, lalo na kung Japanese citizen. Since na anak ng Hapon yan, di ba? Dahil dito pinanganak, siguro bago mo iuwi yan, naka-Japanese citizen, naka-Japanese passport yan. So, ibig sabihin, yung bata is kailangan bumalik kayo dito sa Japan. Kaya lang, kung halimbawa, divorce ka na doon sa Japanese, ang alam ko, para may ayos yung, yung alien card mo, ang kailangan mo, magkaroon ng visa. Kasi 8 years na eh. Napakalayo na, ang tagal na. Pero ilang years nang expired yung alien card. Kaya, doon magbe-base yan. Kaya pinakamaganda bago nyo kami balikan man, itong itinatanong ko muna kung nakapunta na po muna kayo sa Japan Embassy. Kasi pagkapunta nyo sa Japanese Embassy, dun po magsasabi kung anong step by step na dapat nyong gawin. Since na ang anak nyo ay Japanese. And then yung isang anak nyo, anak din ng Hapon, kaya lang kung hindi nyo na Japanese, yun din, pwede nyong i-request kung anong dapat gawin. Yun lang masasabi ko for the meantime sa question niya, Miss Susay. Linawin natin talaga kung anong citizen ng bata at ilang years nang expired at bakit naman niya nakalimutan. Isa yon, di ba? Natin yan importante yan sa atin kung talagang isip natin babalik ng Japan. Kung isip natin babalik ng Japan, hindi natin kakalimutan. Although kanya-kanya namang siguro sobrang busy niya, lalo na special child pala yung anak niya. Yun ang masasabi ko. PM ulit tsaka mo sa atin. Yes, Mrs. Sena, anong pangalawa? Yes, ito po ang kanyang katanungan. Ma'am, tanong ko lang po, pag nag-fill up po ba ng Reconto Doke, pwede po bang Roman G? I don't think so. I never tried that one yet. Ang alam ko, ang Reconto Doke, I don't know kung ina-accept po ng City Hall ang English version ng Reconto Doke, no? Ang immigration, alam ko nag-a-accept ng English ng Roman G. Pero City Hall itself, I'm not very sure. O depende sa City Hall. Ang pinakamaganda man punta kayo sa City Hall. Ano po bang ibig niyo sabihin? Dito sa Japan, gusto niyo kayo unang makipag-iwalay, kayo ang gusto magpahiwalay, kaya gusto niyong Englishin na, and then pahangko na lang sa Japanese. Haka-haka ko lang po ito. Ano po, pinakamaganda man, bago niyo sulatan yan, sagutan niyang Reconto Doke, punta ka City Hall. Tanong mo kung pwedeng Roman Gin. No? Yun ang pinakamaganda diyan kasi depende siguro yan baka ang Tokyo nga pwede na dahil syempre marami mga English speaker na diyan. 'Di ba? Basta ang alam ko lang po number 1 is ang immigration pwede ang English lalo na sa Shinagawa. Okay, ma'am, PM lang po sa another question. Yes, Biso say. Yes po, sa ating ikatlong katanungan. Ma'am, tanong ko lang. Hello. From Pinas. Ulit, ma'am. 30 days ang visa. Pakakasalan niya dito sa Japan. Kung sakali po ba, pwede po bang i-extend ang visa niya? Ibig sabihin, sino yung magpapakasal? Yung anak niya po, in-invite yung girlfriend na Pilipina. Okay. Then, ang plano po is pakakasalan dito sa Japan. Okay. Depende yan kung ahabot yung yung mga documents mo. Gusto niya, ang ibig niya sabihin, gusto niya wag na umuwi, mag-change status na yan, kaya ganon. Oo. Depende yan kung gano'ng kabilis dumating yung mga documents mo at kung gano'ng kabilis din kayo umano. And also, ano ang regulasyon ng City Hall at saka ng embahada natin, immigration itself. Kasi kung 1 month lang ang binigay sa kanya, makikipaghabulan kanya. Kasi ang una niya, kung halimbawa ang anak mo is Japanese ba? Japanese citizen. Okay, Japanese citizen ang anak mo. Ang yung girlfriend niya, Pilipina, di ba? Hahabulin niyo yan muna sa Philippine Embassy, LCCM, Legal Capacity to Contract Marriage. And then after nun, pagkalabas ng legal capacity, pupunta po kayo sa City Hall. Di ba?
or pagkatapos ng City Hall, saka naman dadalhin niyo yan sa Philippine Embassy, and then dadalhin niya sa immigration. Ngayon, pwede naman kayo magtanong, niyo mo sa immigration, kung halimbawa, nilalakad niyo na, unahin niyo na ang embassy, unahin niyo na maipasok sa Kitohong, from there kung pwedeng i-extend. Depende po yan sa immigration. Basta may maipakita kayong prueba na inaayos nyo na, medyo mga documents lang ang may mga kailangan pang gawin. Pwede, i-try nyo po, walang masama. Meron naman pong na-approve, meron din namang hindi. Pero depende yan siguro sa sitwasyon. Ipuntahan nyo na lang po ang immigration. Pero kailangan meron na kayong step forward. Naka-step na kayo ng embassy at naka-step na rin kayo ng City Hall. Para kahit paano, tingnan nyo kung pwede kayong pa-extend para sa kanya for change status. Minsan po kasi may nalakad na rin po akong ganyan, nabigyan naman. Pero hindi ko sasabihin pati sa anak nyo, pwedeng ganun. Depende po yan. Hindi po ako immigration, hindi rin ako lawyer. Kaya i-check nyo na lang po mismo sa embassy. But you have to move on. Gawin nyo na po. Yung mga translation yan, etc. Okay po? Yes, Miss Hussein. Yes, ito po ang ating sunod na katanungan. Ma'am, last year, umuwi kami ng Pinas. Di kami nakakuha ng re-entry kasi 2 months lang kami sa Pinas. Okay. Kaso po, di kami natuloy. Nagkaroon ng problema po. Inabot na kami ng 1 year po dito sa Pinas. Okay. Babalik na po kami ng Japan. Kaso, sabi ng agency dito sa Pinas, new application naman daw ang anak ko. Back to 0 daw po. Kahit po may visa pa ang anak ko na 3 years dyan sa Japan. Oh, kasi dapat wag kang lalagpas ng 1 year. Pero I doubt it. Ewan ko lang ha. If, pwedeng ipadala niya sa atin yung niya, kung okay lang, yung itsura ng visa nila. Okay po. Oo, sabi mo ipadala niya na lang sa atin and then sasagutin ko na lang siya ng personal kung anong dapat niyang gawin. Kasi, usually po kasi talaga, ang totoo, ang pagkakaalam ko rin, kailangan kung magtatagal ka more than 1 year, meron kang re-entry. Meron kang re-entry talaga. Either multiple or single, at least may re-entry ka. Kung wala kang re-entry, yes, ang alam ko rin po dyan, ang pagkakaalam ko rin po dyan is na-expired yung yung visa mo. Pero still, tingnan po natin, punta po kayo sa Japan Embassy, itanong nyo. Kasi agency yung nagsabi sa inyo, syempre alam din nila yan, pero kung gusto nyo i-double check, nyo po rin sa Japan Embassy kung paano. Kung 3 years lang ang visa nilang dalawa? Yes po, 3 years daw po. Oo, pero kasi... expired. Pero 1 year sila mahigit. Yes po, sa Pinas. Yun. Kaya yan po, ingatan nyo. Kung magtatagal kayo sa Pilipinas, hanggang kailangan ng re-entry. Pero padala niya na sa atin, tingnan natin kung anong magagawa. At saka kung hindi man, ipasok niya number 1 sa Japan Embassy na lang siya mag-direct. Kasi yung agency, minsan alam nila yan eh. Tsaka bakit ang agency ang pinagtanungan niya, ibig sabihin ng visa niya, di ba? O bumibili siya ng ticket, ayaw siya bintahan ng ticket dahil nga expired na yung niya, magiging expired. Mabait yung agency. Yun na lang kamo. Padala niya sa atin, tingnan ko, and then kausapin ko na lang siguro ng personal. O i-text na lang natin siya ulit. Okay? Yes. Yes, para sa atin pong huling katanungan, Miss Vicky. Yes. Ma'am, tanong ko lang sana. Gusto daw kasi mag-aral ng aking anak sa Pinas ng junior high school. Ano po kayang visa ang pwede kong i-apply para makapag-stay po kami sa Pinas ng matagal ng anak ko? Permanent residence po ako dito sa Japan at ang anak ko po is Japanese po. Dito po kami nakatira ngayon sa Japan. Sana po matulungan nyo kami. Salamat po. Number 1, kung saan mag-aaral ang anak mong school, tanungin mo ng mga kailangan ng documents ng iyong anak na Japanese passport. Yan. Dahil meron akong pinsan din, yung anak niya nag-aral sa Pilipinas din, pinag-aral ng how many years din? Matagal din. At ang unang kinuha niya is yung mga documents na kakailanganin sa Pilipinas for transfer ng school. Tanungin niya doon. And then another thing, sa immigration. Immigration, kung anong kakailanganin ng immigration. Ngayon, kung ang bata, isasabay mo umuwi, doon kayo, mabibigyan niya ng 1 year. And then sabihin mo na rin na mag-aaral doon. Kung na-registered mo yan sa Philippine Embassy, meron niya recognition as a Pilipino din, I don't think it's gonna be a problem for the visa.
Pero kung wala, kailangan ipa-recognize mo muna yan. Para kahit pa paano, hindi mo kailangan magbayad ng mga tax ng ng pag-i-stay sa Pilipinas. Yun ang pagkakaalam po namin. Pagdating nyo naman sa Pinas kasi, sa immigration itself, tanong nyo na. Pero yung eskwelahan na papasukan ng anak nyo para hindi kayo mahirapan, tanungin nyo na muna kung anong mga requirements. Yan ang importante kasi kung doon mag-aaral ang bata. Tapos andun ka rin sa Pilipinas, kung may mga kailangan yung bata, o sino ang kukuha, buti kung may kukuha, okay lang. Kung wala, yan ang una mo nyo pong unahin. Yung visa naman, kung recognize naman yan, na i-register nyo sa Philippine Embassy na child of a Pilipina yan, meron po yung recognition. Yan. Tsaka pagdating sa Pinas, 1 year visa kagad yan. Yun ang pagkakalam ko, hindi po ako immigration, ha? Yes, Miss Hussein. Yes, Miss Biggie, habol ko lang itong isang nakita nating bagong questions ngayon na lumabas. Tungkol pati sa pension para na rin sa mga kababayan natin. Apa. Ma'am, tanong ko lang, yung asawa ko pong namatay, mag-4 na taon na po. Ala. Pwede ko bang makuha yung pension niya dito sa Pinas or Japan po? Saan po ba pwedeng asikasuhin yung pension ng asawa ko? Pwede naman po yan kung halimbawa meron kayong kakilala dito sa Japan na mag-aasikaso. O kayo mismo, punta po dito sa Japan para asikasuhin yan. Bali, Bali, kasal siya na 4 years na patay na? Yes po, 4 years na daw po. Oo. Kung napanood niyo po kanina yung kaninang namin one-on-one interview, isa pong kababayan natin yan na hindi niya nga alam na yung pala namatay na yung asawa niya, and then naasikaso natin na lipat-lipat ang lugar pala ng asawa niya bago namin nakuha ang mga documents. Kung okay lang po sa inyo, pwede po kayo pumasok sa FB page namin ulit at itanong at sabihin niyo po ang mga dapat gawin na ibibigay nyo sa amin. And also, yes, hello? Yes po. Ay, may mapasok. Ang pinakamaganda po talaga kayo pumunta rito. Kaya lang, it will take some time, matagal, di ba? Kasi hindi po dala nyo na yung mga documents, ibibigay kagad sa inyo ang karapatan nyo. No, marami pong interview, maraming mga pero you can make, basta kumpleto po ang documents at lahat ng documents original. Yun po ma'am, aming masabi, pwede po kayo magpa-assist sa amin or either on your own. Pwede naman po yun. Okay po, good luck po, hanggang bati ko dasay. Yes, Miss Hussein. Yes, may isa pa po tayong pumasok. Yes. Ngayon lang, Okay. kasama ko na po ito. Tanong ko lang po hanggang pang ilang descendants po ang pwedeng makarating ng Japan. Yung anak ko po meron ng COE. Salamat po ng marami sa inyong kasagutan. Kung may COE na, meaning to say, approve yung anak mo. Kasi bakit kung hindi mo na kailangan tanungin anak yung kung hanggang ilang descendant. Kasi kung may COE na yan, pagkabigay ng COE, dadali mo yan sa Japan Embassy, and then Japan Embassy, ilalabas yung visa niyan, and then CFO, punta na ng Japan yan. Kasi kung hindi pwede yung ilang descendant na tinatanong mo sa akin, hindi yan mabibigyan ng COE. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya yan po, ma'am, for the meantime, ipasa nyo na yung COE muna sa sa Japan Embassy. Yes, Philippine. 'Di ba? Idadaan sa agent pa rin 'yan, 'di ba? Yes po. Oo. At saka ngayon, may issue-share pala ako sa mga kababayan ko. May napanood po ako sa Facebook na ang Atika, magkano ang charge nila ngayon sa visa? Yung tourist visa po or family visa is 1,680. Ito po kasi pag may COE, may bayad pa din po yun. Oo. Meron ako napanood na ang Atika, nagkaroon sila ng parang event sa MOA that will cost you only 300 plus for the tourist visa. Yeah. Itanong mo sa Atik yung ginawa nila kasi kitang-kita Atik tour sila. Meron silang event sa MOA ata ito kung saan man, basta sa Pilipinas nangyari. Isang kababayan natin ang nag-share tungkol sa kanilang bisang mag-ina, and they only pay 300 plus for the visa. Paki-text mo yan kasi kung 1,600 ang mga sinisingil pa rin nila, what is that 320 for? 320 na pinost ng isang kababayan natin na mismo live na nandun siya sa Atik. Okay. Yes, yun. Ewan ko po kung saan po yun ang galing, pero nakita ko talaga Atik Tours ang pinuntahan ng isang kababayan natin. Sana sinave ko nga yung yung site niya. Dapat sinave ko po, kaya lang hindi ko alam, dapat sinare ko na lang, kaya lang papaalam muna ako sa kanya sana.
Maganda po kasi from 1,620, 320 lang pala ang visa sa atik. Abay, malaking tulong yun, di ba? Tingin ko po nagkaroon sila ng parang ano yan, ng promo po. Kaya nagganyan sila. Nagkaroon sila ng program na ganyan. Arat yun sa mga ibang nagkaroon ng program para sa mga job hunters. Ngayon sila naman, nagbaba sila para sa mga gusto mag-apply ng mababang presyo. Tama nila. Oo, at saka ang bilis. Ang bilis ng aning interview nila na pinakita lahat nung isang kababayan natin. Anyway, yun po, paki-check mo na lang, Miss Hussein, yung promo nilang yung ginawa kamo. Lumabas kasi sa Facebook, kasi kaparis natin, minsan pinopromote ko, pag tinanong, magkano po sa atik? 1,620, bakala kumikita pa tayo. Diba? Yung mga ganun po, ma'am, is once lang po yan, ma'am. Parang hindi po yan talagang yun ang presyo. Balik po yan sa regular price, nagkaroon lang po yan ng promo price. Ay, ganon? Hindi po talaga yung price nila. O sige, itanong mo na lang sa atik para ma-answer natin mismo sa kanila. Na yun pala ay nangyari lang nung ganitong promo dahil ganito. Yes po. Oo, kasi talagang legit sa atin ang atik tours eh. Okay, Miss Hussein, thank you so much and have a nice afternoon. Thank you. We'll see you soon back to Japan. Yes po. Okay, thank you. Bye. Thank you. Yan po si Miss Hussein na ating super kapatid na kahit umulan, bumagyo at lumindol kasama ko siya. Andito na naman ang ating little girl. Bago po kami, imbis na magsakaroon ako ng quotes of the day, ipapakita niya muna po ang kanyang mga nilutong. Pakita mo to sa camera, dali. Hi. Andyan po ang ating little princess. Gusto niya ipakita yan. Yan daw. Ha? Korean o guide pa. Pakita mo yan. Ayan po, ipapakita niya raw. Yan, katulong kasi siya ngayon, kaya ganyan ang itsura niya. Maid of the day siya, yan. Sinong gumawa niyan? Ako po. Oh, paano mo siyang ginawa? Turo mo sa kanila. Hindi kita mukha mo, dali. Baba ka konti. Yan. Ayan. Ayan. Awa ka mo. O, sige. Paano mo ginawa? Sato. Sato. Ano yung sato? Tagalog mo. Asukal. Asukal to. Itlog, isang itlog. Cake mix. Cake mix. 200 250 grams. grams daw. Sato. Gatas. Bata. Gatas daw, tsaka butter. Bata. 4 cm ぐらい。 Kahit 4 cents. O, sige. 少し。 Skoshi daw, konti lang. Tapos, Dati. hindi mo haluin? Ayun, hinalo. Siya po ang gumawa niya, yan ang kanyang specialty. Donut. No, masarap. Okay po, magpapaalam na ako sa kanila. Dali, magbabay-bye na tayo. Chocolate po. Oo. Chocolate po. Ito, chocolate flavor naman daw ito. Ano? Chocolate poして。 Ha? 食べて、あれですね。ちょっとこれがあって、ちょっとこれですね。EJ だ。どういう味か言うの？ Ajinomoto janay ne. Ang sarap. Masarap siyang gumawa. Hindi masyado matamis. Tama lang ang timpla. Manager, muski data mo ne. Oh. Manager, tabi na yo donuts. Amay mo na. Manager wa ne, amay mo na tabi na yo. Ora, hindi mo tabi ta. Okay po. Ito si EJ, ang ating katulong of the day. Maid of the day. Yan, bye-bye na. And now, para sa inyong lahat po, maraming salamat. Bagamat may pagka-break ang aming dahil sa ating moody na artista. Pasensya na po kayo. Honto ni Minasan, arigatou gozaimasu. Wala po tayong quotes of the day. Pinasok na lang natin ang donut ni EJ. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, magludutas kapag nag-usap tayo.
はい。ちょっと弱いです。応援します。甘くない